Breaking news, uminit ang mga balita sa pambansang entablado matapos kumpirmahin ng mga opisyal na parehong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez ay kakaladka rin na umano sa Korte Suprema. Ang nasabing aksyon ay kaugnay ng patuloy na investigasyon sa mga isyong ibinabato laban sa kanila na sinasabing may kinalaman sa mga irregularidad sa pamahalaan. Ayon sa mga ulat, nagsimula ng kumilos ang ilang grupo upang masiguro na ang katotohanan ay tuluyang mailantad sa publiko. Samantala, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Malacanang ukol sa isyong ito. Subalit ilang insider ang naghayag na patuloy ang paghahanda ng legal team ng Pangulo at ng Speaker upang harapin ang anumang kaso na maaring isampa laban sa kanila. Sa gitna ng kontrobersya, nananatiling kalmado si PBBM at sinabing handa siyang makipagtulungan sa anumang lehitimong proseso ng batas. Gayunman, hindi maikakaila ang lumalaking tensyon sa loob ng pamahalaan dahil sa mga akusasyong ito. Ayon sa mga tagamasid sa politika, maaring maging malaking hamon ito sa administrasyon ni Marcos Jr., lalo na kung magtutuloy-tuloy ang mga investigasyon at mabuksan ang mas malalalim pang usapin. Patuloy naman ang panawagan ng publiko para sa transparency at hustisya, anuman ang maging resulta ng mga pagdinig. Sa ngayon, ang buong bansa ay nakatutok sa susunod na hakbang ng Korte Suprema, kung saan malalaman kung sino ang tunay na mananagot sa mga kontrobersyang bumabalot sa gobyerno. Balas ako. So ang mga strong points na pinag-usapan is yung about authoritarian, comparison, kumbaga inungkat doon yung pagiging authoritarian ng tatay niya. Then ang relationship ng Duterte at niya sa China, you know? Ano ang previous relationship ng Pangulong Duterte, ano yung comparison? Then also yung mga ninakaw nilang pera, yun sa Kabanang Bayan. At masasabi ko na nagkamali talaga tayo by watching that video, this interview mga palangga. Nabudol talaga tayo. Okay? Budol na budol tayo. Putang ina talagang sabi ko, bakit the reason why kaya tayo napunta kay Kuting kasi nga yung Dilawan na nag-take over noong 1986, akala natin sila yung nakipaglaban nga dito, 'di ba, sa mga atrocities, okay, mga human rights violations during Marcos time. Ako nga, I was young, pero ang nakita ko talaga sa probinsya noon ay wala yung mga nakikita nyo sa Maynila. Maliwanag naman dyan na sinabi ko. And sinuportahan ko yung mga putang inang ito, mga buwakan ng Ginimes, dahil sabi nga natin, baka isoli na yung mga ninakaw nila at hindi na magnanakaw kasi sobrang ganid naman kung magnanakaw pa. I think pareho tayo ng ng parang kaisipan noon. Although I'm so happy kasi yung iba hindi talaga kayo nabudol. Ibig sabihin, mga palangga, ay tama yung desisyon nyo, nagkamali kami. Pero the thing is, nasa na kayo? Yung mga ngalngal na Dilawan, na galit kay Marcos, nasa na kayo? Nasa na yung mainstream media? O inaamin namin, nagkamali kami, putang ina, nabudol nga kami. Dahil akala namin, hindi na magnanakaw. Ang akala namin, makahiya na yung mga buwaka ng inang ito. So kaya kami nabudol. Tapos pinagtawanan nyo kami, di ba? Na now, nag-speak up kami, umayon na kami sa inyong paniniwala na oo, tama nga, binudol nga tayo ng buwaka ng inang Marcos and now, another name is Araneta. And ang Romualdez Marcos, iyan talagang nambudol sa atin. Nung time na kayo ay sumisigaw, na kayo ay talagang nilapastangan ng Romualdez Marcos. Pero ang nakakalungkot, nasa na kayo? Kakampi nyo na kami ngayon. So balikan natin yung interview, okay? Bago pa tayo mapunta na naman sa kung saan-saan. Ngayon mga palangga, okay? Ang sinasabi ni Marcos Jr. doon, na yun, the same story, na tayo daw ay mayroong soberenya at may sarili tayong soberenya na dapat ito ay protektahan. Chuchu-chuchu. Sabi pa niya, nang hinayupak niya, hindi niya hahayaan, although sinabi niya sa Australian Parliament, at inulit niya uli sa, diba, sa interview, na hindi niya hahayaan, okay,
exact word niya, we will not allow a single square millimeters of our maritime rights to be trampled upon. The Philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Let's talk about this. Na sinasabi niyang hindi niya hahayaan na may manakop o, kumuha ng ating soberanya, ng ating lupa, okay? In layman's term, kahit isang, what is millimeter in Tagalog? Pulgada, inch, isang ganyan, okay? So, hindi daw niya hahayaan. At ang Pilipinas daw ay nahaharap na tayo at ngayon ay nasa frontline tayo laban, okay? Laban dito sa mga pwedeng mag-undermine. Ay, ano ba? Sino pwedeng mag-undermine? Okay? At manakop sa atin. Okay, let's talk about that. Gusto ko makita yung mukha niyo. Bakit all of a sudden, itong hayop na to, ilalagay na tayo sa frontline? Ang Pilipinas, kayo dyan. Ibabala na kayo sa kanyon. Naalala niyo yung kanyang interview in the past na sinasabi niya na wala siyang papanigan between America and China. Kasi isang bahing lang daw yan ng dalawang nagbabanggaang malalakas na bansa na yan ay mawawala na tayo sa mapa. Or remember that, mga kababayan? Ngayon, what? Okay? Ngayon, mga palangga, okay ba yung ano ko? Okay ba yung sound ko? I think we're good, diba? Okay naman. Yeah, okay. So ngayon, mga palangga. Okay. Okay, tingnan mo natin mga comments. Watching from New Jersey, si Tessie. Okay. So naalala niyo yun. So ito mga kababayan, may problema ba? O kasi nagdisturbo ako eh. Nag-iinit ang ulo ko kay Kuting. Nawawala ako eh. Gusto ko magwarla. Putragis ng hayop na Kuting na ito, mga palangga. Okay. Ngayon, ang mga katanungan doon, mga kababayan, bakit biglang nagyumabang si Kuting na ibabala niya na sa kanyon ang mga Pilipino? Dahil nung unang siya ay nangampanya, kaya nga na tayo nabudol dahil sinasabi niya, hindi tayo makikipag-away between China and America. Tayo, yung bansa ko, hindi tayo ang Pilipino ay hindi makikipag-participate sa kaguluhan ng dalawang bansa. Sa halip ay tayo ay nasa neutral side or nasa gitna tayo kasi we cannot afford to go to war. Unang-una, paano nga tayo makaka-afford, ulit-ulitin natin, ang ating mga sundalo kung binabawasan ang kanilang mga benepisyo, yung buwaka ng inang lisa na naman, yung hayop na to, paano makakalaban ang ating mga kasundaluhan? Kulang sa benepisyo dahil binawasan. Doon noong panahon ni Duterte, dinagdagan. Walang mga gear, gadgets and everything. Hindi tayo makakalaban if we talk about numbers of the Chinese people and numbers of the Filipino people, yung population, talo talaga tayo. Yun ang katotohanan. Kaya nga, natuwa tayo kay Kuting noon na hindi tayo papasok sa gerang hindi naman natin gera. Okay? So yun yung isang kasinungalingan ni Marcos Jr. And now, bigla siyang nagtapang-tapangan. Bakit? Bakit may nangako sa kanya? O baka, hindi bakit? Dahil nakuha na ang mga ninakaw ninyo, ang pera ninyong naka-freeze for so many years? Okay, let's talk about that later. Hayop na ito. Okay, dahil nga daw ang sinasabi dito na ang mga Chino ay inaharas yung ating mga Philippine Coast Guards diyan sa ating karagatan. Okay? So ngayon, mga kababayan, you know what? Biglang nagbago ang kaisipan nitong hayop na ito. Kaya sabi ni Sara Ferguson, isa-isay natin, in your speech to the Australian Parliament, you use unusually strong language, quoting your own pledge. You said, I will not allow any attempt by any foreign power to take even an inch of our sovereignty territory. We will not yield. Sinabi niya sa Parliament. Are you talking about not giving up Philippine territory in the South China Sea? All right. Of course, hindi naman natin i-give up ang ating teritoryo. Diba? Tama naman. Dapat hindi natin i-give up. Pero nga, ito yung sagot ni Kuting.
Absolutely. It is my sworn duty and sworn duty of the entire government of the Republic of the Philippines to defend the Constitution of the Philippines, and the first article of the Constitution is definition of our territorial waters. So akala mo ngayon ay akala mo talagang poprotektahan niya ang ating bayan. So ano yung sworn duty na pinagsasabi mong buwaka ng ina ka? Doon pa lang sa hindi na sa international water ang pinag-uusapan. Yung pagpapapasok mo ng smuggler at labas-pasok ng smuggler at paglabas ng ating mga kayamanan na ninanakaw nyo patawid, okay, sa iba't ibang bayan, yan ba ay sworn duty mo sa taong bayan na hinayupak kang kuting? Okay? Ano sinasabi mo na dapat idepensa natin ang ating territorial waters? Hindi lang territorial waters ang dapat idepensa, kundi ang bawat karapatan ng taong bayan na mabuhay, na huminga ng payapa at hindi maging biktima ng mga kasabwat mong addictus benedictus. Okay? Na mga manufacturer ng pulburon. So tigil mo yung bunganga mong kasinungalingan, ngiwi na bangag na bangag. So mga kababayan, alam naman natin, kayo ba gusto niyo makipag-away kahit saang bansa? Wala na nga tayong makain, makikipag-away pa tayo. Di ba? Sige nga, mga sundalo, buti sana, itong putang inang Marcos Jr. na ito, ang 10 demonyo niyang pamilya, ang una dun sa, sila yung haharap. Sa unang putok, sa unang pagpajarbog, sila ang sasalo ng bala, hindi naman. Di ba? Ang tapang-tapang ng Jotang Ginento. So alam nyo na bakit ka nagtapang-tapangan ngayon. Sabi ni Ferguson, you didn't name China either in your answer or indeed in the speech that you gave to Australia, but it appears to be present in every security move that you make, and indeed behind every speech that we've seen you make recently. How urgent a priority is it to counter the fast-growing military power of China? Diba? So hindi niya pinangalan yung China, pero mababasa mo sa kanyang mga salita na lalaban or poprotektahan daw talaga ang Pilipinas or makikipagbanggaan. Kaya naman, di ba, ang ginagawa ngayon, ang dami ng mga nade-deploy, not only from the United States at iba pang mga bansa na nade-deploy sa Pilipinas, na nagbabadya na magkakaroon ng isang malaking laban, isang malaking kaguluhan, mga kababayan. At ito ay nakakatakot sa pakapakanan ng Pilipino. How urgent? Sabi niya, well, we don't see it that sense. We don't see it as countering the military power of any country whatsoever. It's merely the defense of our territory. Wow, di ba? Siyempre mga pautot niya, kailangan na daw depensahan yung ating territory, ganyan-ganyan. Pero ito'y drama-drama lang ni Kuting. Dahil nga, sabi pa ni Kuting, we have territorial conflicts with other countries, Malaysia, for example, and Vietnam. But we've come to an arrangement with them to resolve any such conflict peacefully. Kung kaya mo i-resolve ang conflict sa Malaysia and Vietnam, bakit hindi kayang i-resolve sa China? Na nung panahon naman ni Duterte ay pinilit niyang maging maayos sa China dahil sabi na din ni Duterte, 'di ba? At ang kanyang mga economic managers, mga advisors niya, na we cannot afford to go to war. At sinabi mo rin yan, Kuting. 'Di ba? Kung kayang resolbahin yung problema sa Malaysia and Vietnam, bakit hindi mo kayang resolbahin ang China? Kasi may nag-uudyok sa iyo dahil ikaw ay isang uto-uto. Dahil ikaw ay isang bahag ang buntot, dahil iniisip mo lang yung kapakanan ng buwakang pamilya ninyo kung paano nyo mahutot at maubos ang kaban ng bayan. Hindi pa kayo nakontento sa mga ninakaw nyong nakaraan, mga buwakan ng inang ninyo, ang kasalukuyang budget ay ninanakaw nyong mga hinayupak kayo. Sabi ni Ferguson. So, I'm right in saying that you don't have the capacity to resolve conflict with China in the same way? Do you actually have direct contact with the Chinese? So, sabi nito, so, tama ba? Okay? Na walang kapasidad. Sabi ng reporter, na walang kapasidad ikaw, Kuting, na resolbahin ang conflict sa China. Kasi,
Ibig sabihin, kung ang Malaysia at Vietnam ay nagkaroon ka ng peace, maayos na pagkasunduan, so hindi kaya ni Kuting na makipagsundo sa China. Kasi, bakit hindi niya kaya? Kasi ayaw niyang gawin. Okay? Kasi isa siyang juto-juto at hawak yung itlog niya, okay? Maliban sa asawa niya, hawak ang itlog niya na mga taong ibinenta niya na ang kaluluwa niya at ang kinabukasan ng taong bayan. Di ba? Kasi ang layo-layo nung during the campaign. Sabi niya, hindi tayo makikipag-away. Oh. Tapos ngayon, biglang nagtapang-tapangan ng buwakan ng ina. Ang sabi ni Marcos Jr., sagot niya doon sa kay Ferguson. At several levels, in fact, in January of last year, when I went to Beijing and I visited with President Xi Jinping, that is what I proposed. Okay? Pinapose siya daw yung pistok-pistok siguro. O, kung totoo ang pinagsasabi niya. A kind of hotline between us so that if there's a message that needed to be sent from one president to another, we can be assured that the message will reach them. Okay. And we have sort of established there are points of contact at the ministerial level, certainly and the sub-ministerial level as well. So, nakita daw sila noong January of 2023, napag-usapan yung ganyan, this conflict, pero yun na nga, wala siyang contact, wala siyang direct contact. Bakit wala siyang direct contact? Ibig sabihin, weakling siya. Ibig sabihin, ayaw niyang makipag-ayos sa China. Kasi remember, Pangulong Duterte went there nitong panahon ni Kuting. Tinanggap siya ni President Xi. I don't know kung anong, tinanggap lang siya doon as a former president, as a former friend. Pero si Kuting na presidente na siya yung may power para makipagsundo, hindi lang sa China, kundi sa iba't iba pang mga bansa para magkaroon ng peaceful agreement, peaceful relationship. So paano magkakaroon ng peaceful relationship? Buwa ka ng ginimis kung siya nga walang peaceful relationship sa kanyang kapatid at sa kanyang asawa na ginojombag siya. How much more na magkaroon ka ng peaceful relationship sa China? Diba? Kaya sabi ni Ferguson, but do you have a personal line to President Xi? Ang sagot ni Kuting, not yet. I'm afraid. Magto 2 years ka na. Wala kang personal contact sa kanya. Yan, buwa ka ng ina mong asawa, umattend ng Chinese New Year. Di ba? Kasama yung ambassador ng China na kung saan why is it, sabi niya, nung in-interview siya ng media, why is there media here? Yung nagmukha siyang botangerang syonget na mukhang kordoroy ang pagmumukha yan. Naalala niyo yun? Ang ibig ko sabihin, nag-attend ng what do you call it, Chinese New Year, kasama yung ambassador, nandun yung asawa mong buang. Yung asawa mong punong-puno ng nikotin at punong-puno ng kademonyohan at natalbugan si Satanas, doon na yung pagkakataon na kung gusto nyo magkaroon ng pag-uusap sa China, sa leader ng China, ando doon na yung ambassador. O dapat inususan mo yung asawa mong bigaon na pinakamasama sa buong mundo. Okay? Na baka naman pwedeng kausapin yung ambassador ng China na magkaroon ng communication between you and President Xi. Diba? Pero ayaw mong gawin. Ayaw mo makipag-usap kasi what? Meron kang personal agenda. Ayop ka. Sabi ni Ferguson, let me just ask you this question. I want to come to what is that you want from Australia because that's obviously one of the reasons for your visit and your speech as well as I said. Ano bang gusto daw niya sa Australia? Diba? Ano bang gusto? But the former president of the Philippines, Duterte, was making overtures to China, very strong ones. Have you decisively moved away from China influence and back into American's orbit? Kasi kinumpara nga, ng interviewer, na nung panahon ni Duterte, maayos yung relationship ng China and the Philippines. So, tinatanong siya dito na, nilalayo mo ba ang Pilipinas sa pakikipagkaibigan o pakikipagsunduan sa China at, ang pinapanigan mo na ay, sinabi ba dito? Definitely, America. Okay? Yun ang ibig sabihin dito. Tapos sabi ni Kuting, I think it's important to make very clear whatever the Philippines does because it's in our interest, not because it has been dictated upon us by anyone. Really? Di ba?
Kung interes ng Pilipinas ang sinasabi mo, paulit-ulit na lang tayo. Pwede kang makipagkaibigan sa lahat. Hindi ka pwedeng umarte na akala mo nang girahin ng China. Kung tayo-tayo lang. Okay? Kung tayo-tayo lang. Di ba? Ikaw na rin nagsabi, Kuting, na hindi tayo pwedeng pumanig sa kahit saan bansa na pag nag-aaway sila, hindi tayo dapat pumanig kasi isang bahing lang na mga yan, mawawala tayo sa mapa o matatalo ang Pilipinas. Pero anong ginagawa mo ngayon? Nagtatapang-tapangan ka. Wala kang pakialam na magkagyera ang awayan ng mga bansa, ang awayan ng mga malalaking bansa ay gusto mong makialam tayo imbis na kausapin both parties na maging friends na lang tayo pare-pareho dahil kawawa ang mga Pilipino na magbubuwis ng buhay. Historically, lagi naman tayong kawawa kahit nung panahon ng gyera ng Hapon. Okay? Panahon ng gyera ng Hapon at ng Amerikano, nasa history natin, paulit-ulit na tayo, ang Pilipino, ang nagbuwis ng buhay, maraming buhay. Hindi ka pa ba natutong hayop ka? Na imbis na lang makipagkaibigan na lang? Okay. Ngayon, you know that already, mga palangga. Alam ninyo kung ano ang purpose na ginagawa nitong hayop na presidenteng Kuting na ito kasi ang tanong, ano ang naging agremento ng mga taong sumusulsul sa kanya? Especially yung kanyang ahas na asawa para awayin ang China at para pumanig sa mga mayayamang bansa katulad ng Australia at ng iba pa. Okay? Ng Amerika. Okay. Ang sabi ng hayop niya, ni Marcos Jr., as I explained it to President Xi, I said it's my duty. I took an oath to defend the Philippines and anyone who will help me in that regard, I must engage with them. Hindi totoo to palangga. Diba? Kasi ulit-ulit na, anong oath pinagsasabi ni Kuting? Sila mismo sumisira ng bayan natin. Itong usapin between other countries, Japan, China, Australia, pistok-pistok, eklabos niyan. Ito ay mga kadramahan, kasinungalingan, way ni Kuting para makapag-travel abroad. It's not about really gera-gera. It's not really about parang kunyari bilateral, trilateral agreement, chuchong ganon. This is all about kaletsihan. Kasi ang totoo, ang taksil sa bayan ay sila mismo. Dahil kung gusto ni Kuting na ayaw niyang kahit sinong bansa ang kumuha o agawin ng isang pulgada, isang inch, ng isang metro, ng lupa or something, hindi niya hahayaang binababoy ng asawa niya, ng pamilya niya, ni Tambaluslos, mismo ang taong bayan. Actually, tadako tayo dyan kasi may mga sinabi siya dito later on sa kanyang mga interview. Isa-isahin lang natin ito yung mga importante. Okay? Sabi ni Marcos, what do you call it? Ni Marcos, sabi niya, I think the situation now between them is quite different. Sabi kasi ni Ferguson, was your predecessor getting too close to China? Sabi ni Kuting, well, I think the situation between now and then is quite different. And I'm sure he did what was in his judgment. That's Pangulong Duterte, ang minimi niya. Was the best he did. He was closer to China rather than the United States. And maybe because things have heated up a little bit. Bakit mas malapit si Pangulong Duterte? Diba, sa China? Kasi nga, historically, yung pagsakop sa atin, pagsakop ng mga Amerikano noong unang panahon, di ba? Noong unang panahon sa Pilipinas at yung mga injustice na ginawa noong panahon yun ang kinagagalit ni Pangulong Duterte. Di ba? Na talagang nilapastangan tayo noong unang panahon. Hindi lang dahil trip lang ni Duterte na gusto niya lang makipag-away or something. Historically, may pinagbabasihan, meron siyang hugot. At ganun din naman si Kuting dati, di ba? Galit siya sa mga Amerikano kasi sabi niya, kinidnap sila ng mga Amerikano nung sila ay kinuha noong 1986. Nung sila ay pinatalsik ng taong bayan at ng mga dilawan na ngayon ang iba sa kanila ay tahimik na. Tapos ngayon, mamaya, hindi niya na mabanggit-banggit na siya ay kinidnap eh. Kinidnap. Mismo sa tatay niya, kay Marcos Sr., at pamilya na sinasabi kinidnap sila ng mga
Amerikano noong 1986. Okay, sabi ni Kuting, but together, sabi niya, with Australia, we have visiting forces agreement with the United States and Australia. They are the only two countries that we have them with, and we have mutual defense treaty in the United States, which has been there for decades. Oh. Sabi ni reporter, how is it important from your point of view that Australia has chosen to acquire and build a fleet of nuclear power submarines? O, gagawa pa sila. O, sabi ni Kuting, desisyon niya ng Australia, Sabi ng reporter, do you support? O, ano sabi ni Kuting? I support AUKUS. You know, AUKUS is a AUKUS, 1, 2, 3. I think it's yung trilateral agreement ng Australia, United Kingdom, and US. You know, yung pinag-uusapan yata doon yung about national security, yung mga kasama na rin siguro yung economic, yung mga may mga pagbabadya na pananakop o paglulusob ng mga bansa o whatever that bansa is. 'Di ba? 'Yun ang ibig sabihin dito. Sabi ni Kuting, I support the Quad. O remember that Quad, yung pabida-bida na tinanong ni sino to? Yung binigyan ng generous allowance